Huwag na tayo makipaglaban sa West Philippine Sea. Hayaan na natin yan. Sukuan na natin. And we're going to be remembered ng ating mga susunod na saling lahing Pilipino. Na si Commodore Tariela at kasama kayong lahat. Ipinamigay na natin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Sir, American with other countries. How is it affecting yung pagdating po sa ating capability and sa moral na rin po ng ating mga troops? well, for the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine Coast Guard, ang mga ganitong engagement natin with foreign countries is a clear indication na more countries are standing up against China, that more countries are supporting our efforts to assert our position in the West Philippine Sea. The mere fact na hindi lang Estados Unidos, hindi lang Australia or even Japan ay nagbibigay ng statement to criticize and condemn Chinese aggressive action, mas nakakataba ito ng puso para sa Armed Forces of the Philippines and sa Philippine Coast Guard. Secondly, itong mga exercises na to allows our military and Coast Guard to coordinate and to have a much more smooth, harmonized relationship with their counterparts, particularly the US Navy and among other countries na magdadaan dito sa Balikatan. In terms po sa mga ships po natin, ano po ba ang mga kailangan po natin and gaano po karami para po ma-defend po natin ang buong-buo yung pong ating archipelago? Well, right now, ang Philippine Coast Guard ay meron lamang dalawang 97-meter vessel. Kumbaga, ito yung pinakamalalaking barko natin. Ang isa dito, ito yung Magbanwa class. Ang isa dito ay nandito sa Manila, yung isa nasa Palawan. So, we need more of those kasi itong mga 97-meter na to would be able to prolong our presence in the West Philippine Sea or even in any other maritime areas. So, besides from the vessels, we're also hoping that the Philippine government in the next coming years will support also the acquisition of aircraft for the Philippine Coast Guard. Ngayon po, ang Coast Guard ay meron lamang dalawang helicopter para sa buong Pilipinas na yan. At meron lang din tayong dalawang Islander fixed wing para sa buong Pilipinas na rin. So, ang Coast Guard, our mandate is not just in the West Philippine Sea. Kung matatandaan nyo, kapag may oil spill, mandate ng Coast Guard. Kapag may bagyo, para maghanap ng nawalang maing isda, problema din ng Coast Guard. Kapag may law enforcement issues like counter-terrorism, smuggling, function din ng Coast Guard. Hindi lamang West Philippine Sea ang binabantayan natin dito. Ibig sabihin, we need more vessels, we need more aircraft, and most importantly, kailangan namin ng port facility. Alam nyo ba na kahit napakamahal ng mga barko ng Philippine Coast Guard, para yung ang Philippine government bumili ng mga mamahaling sasakyan, pero walang parking. Kasi ang Coast Guard vessels do not have port facilities. Nakikiparke lang kami sa mga PPA, port facilities. At sa kasamaang palad, kapag may instances na yung parking space ng barko natin ay kailangan ng mga commercial vessel, ay ang Coast Guard papaalisin para i-accommodate yung commercial vessel. But of course, you cannot blame the PPA because that's their mandate, for them to get rental fees or wharfage fees para masustain ang effort natin economically. So, besides from the Coast Guard vessels, the Coast Guard aircraft, it is important for the Philippine Coast Guard to have Coast Guard port facilities Across the country. across the country to house our Coast Guard vessels. Sir, ano-ano ang epekto sa tensyon sa West Philippines sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kabayan, especially po sa mga mangingisda na direktang apektado nito? Well, ngayon, ang Philippine Coast Guard, naniniwala kami na mas maraming Pilipinong mangingisda ang nagkakaroon ng lakas ng loob ng mga isda rito. Dahil sa commitment ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi niya that we're going to
be able to deploy Coast Guard vessel and BFAR vessels para mapangalagaan ang karapatan ng ating mga islang Pilipino para hindi sila maharas. Kung ang tanong mo, sir, is ngayon ba mas malayong nakakapangisda ang mga Pilipino? I think so. Mas maraming Pilipino ngayon ang wala ng hesitation na pumunta ng West Philippine Sea para mangisda sila dito. Unlike before, no? Kung saan sinasabi nga nila na there were harassment incidents na pinagdaanan ng mga mangisdang Pilipino, but they would choose to be silent about it. Kasi it is not, for them, it's not the main concern of the Philippine government before. But for President Bongbong Marcos, naniniwala sila, since we started this transparency, na talagang totoo or sincere ang ating government to support our Filipino fishermen. The mere fact na ipinapublicize natin, criticize natin ng China every time nang haharas sila ng mga mangisdang Pilipino, mas napapalakas natin ang loob ng mga Pilipinong mangisda dahil sa larangan ng social media naman, sir. Sir, ano yung reaction niyo doon? Hindi lang po kami na reaction niyo about sa mga kababayan natin na mas pinapanigan pa yung mga Chinese propaganda doon about din sa West Philippines. para sa akin nakakalungkot yan. Hindi mo malaman kung ano bang dahilan, bakit nila ginagawa to. Kung ang argument nila is sila ba talaga ang mas makabayan na nag-iisip ng interest ng Pilipinas? Parang ang hirap na mag-i-explain. Kung sasabihin mong sila ang mas makabayan at pipiliin nilang ipamigay ang West Philippine Sea, masasabi mo bang mas makabayan sila dahil iniisip nilang they're thinking of the future of our Filipino people dahil baka magkagera? Yan yung laging nilang naratibo eh. Na kailangan nating mas maging tahimik, kailangan nating mag-de-escalate, kailangan nating huwag i-provoke ang China, otherwise magkakagera. Dahil dyan sa narrative na nila na yan, mas naniniwala silang mas makabayan sila. Pero, ang tanong ko nga dyan, sigurado ba talaga silang magkakagera? Eh sila nga lang mismo ang nagpapakalat ng ganitong impormasyon sa mga kababayan nating Pilipino para takutin ang mga kababayan natin, para sila mismo maging divided tayo, hindi tayo magbigay ng suporta sa kay Pangulong Bongbong Marcos para tindigan natin ang West Philippine Sea. This is also the reason kung bakit President Bongbong Marcos has supported transparency strategy, wherein right information, factual narrative is being given to the public. Kasi nga, kung maling impormasyon ang ibibigay natin sa mga kababayang Pilipino natin na hindi naman nila nararating ang West Philippine Sea, babalik ulit tayo sa panahon na parang ang hirap ng paniwalain ng mga Pilipino na ang China, masama naman talaga ang ginagawa sa atin. Na ang China, pinahihirapan ng mga mangingisdang Pilipino. Kaya, we are actually asking for the support of embedded media, even social media partners, for us to be able to intensify and to have louder voice against dito sa mga fake news peddlers na to. It is our obligation as a nation na magbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Kung magiging successful ang mga trolls, ang mga fake news na to, na magbigay ng maling impormasyon sa mga Pilipino, baka dumating ang panahon na sasabihin natin, huwag na tayo makipaglaban sa West Philippine Sea. Hayaan na natin yan. Sukuan na natin. And we're going to be remembered ng ating mga susunod na saling lahing Pilipino. Na si Commodore Tariela at kasama kayong lahat, ipinamigay na natin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino.